Isang taga-igib. Kaya pala may balde. Isang taga-igib ng tubig ang nagrereklamo. Bukod sa pananakit at pambibintang, ginulangan daw siya ng kanyang suki. Dahil sa tuwing oras ng bayaran, tila nagkakalimutan. Nako, dapat kasi i-give and take. Makapagod ako, Ate Pachay, ang init-init, nag-igib ako ng tubig mo, tapos hindi mo ako babayaran. Tapos ikaw pa may ganang manakit. Naging masipag si Kulot sa pagsalok ng tubig para kay Pachay. Pero ang usapang kabayaran, hindi ibinigay? Magpapaigib ka tapos hindi mo babayaran, pwede ba yun? Sa panahon ngayon, wala nang libre, Ate Pachay. Kasi kung mag-isip ka naman. Mabawi kaya ang galit kung maibigay na ang halaga ng pag-iigib? Okay, siya ang hindi binayaran sa mga balde-balding tubig na kanyang pinaghirapan. May ganun palang racket na pwede kang mang-igib. Yes. Hindi ba? So, ang presyohan dito, malalaman natin at kung magkano hindi binayad sa kanya. Kulot, humarap ka na! Oh, ang ganda ng buhok mo, no? Kaya ka pala nabansagan. May lahi ka ba? Wala. O bakit naiiyak ka na? Nagsisimula pa lang tayo. Alam naman po kasi nila yung halaga sa akin ng pera. Pero single man po ako. Ako lang po mabuhay sa dalawang anak ko. Tapos 3 araw niya na po ako hindi binabayaran. Ilang araw na? 3 araw po. 3 araw. Po. Magkano ba ang bayaran sa igib? Sa 7 timba po na tubig inikip ko po sa kanila. 100 po isang araw yun. 7 timba, 100 pesos sa Opo. isang araw. Eh kung sipagin ka, pwede ka magsobra. Hindi. O yun Hindi lang po kapag may talaga. magpapaigib po talaga. May nagpapaigib talaga. May ganun pala, no? Kay payat-payat mo, kaya mong mag-igib. Wala naman po kami hindi kaya, lalo single mom eh. Single mom. Ilan taon na yung mga anak mo? Isang 3 years old po, isang 6 years old. Nag-aaral. Opo. Bakit hindi ka binabayaran daw? Kasi sinasabi po niya na hindi daw po ako nag-iigib, lagi daw po walang tubig. Lagi naman po kasi siyang umaalis eh. Kaya hindi niya po alam na pinaglalaroan po ng mga pamangkin niya yung tubig. Iniiwan mo lang yung tubig doon. Opo. Kasi doon lang po sa labas ng bahay nila nakalagay yung balde. Okay. Tapos sabihin niya po sa akin na alis siya, tapos sabihin niya sa akin, pagbalik na lang daw po niya yung bayad. Pagdating niya po, wala na tubig kasi napaglaruan na po ng mga pamangkin niya eh. O nagpang-abot daw kayo. Ano ba, nagkahampasan daw? Kasi sinisigil ko po siya dahil pangatlong araw na nga po. Sabi ko, kailangan ko rin ng pera dahil totoo lang, sinumpong po kasi ako ng asthma ko. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan ko yung pera. Kasi hindi ako pwedeng matenga lang sa bahay para sa mga anak ko. Tapos bigla siya na lang po ako inampas ng balde. Kaya po, napagod na rin ako. Natuto po ako lumaban. Kahit na matanda po siya, hindi ko na po inisip. Kasi inampas po ako ng balde. Saan tumama yung balde? Sa pagkaganto ko lang po. Okay. Kunin na natin yung balde. Ayan, o. Nandyan sa ating mesa ng ebidensya. So, ito yung balde. Ay! Ayan, nabasag. Oh. Kaya pala Grabe naman ang grabe naman ang pagkakahampas. Kung ganyan ka tindi ang Kaya pala ate ko rin pag umuwi, wala nang tubig. Kasi, hindi pa ito yung kanyang pinang-iigib. Pero nasa na yung, pero 7 balde yan. Opo. Kanya yung Mas malaki balde. pa po yan. Kanya yung balde. Opo.